Ano naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na balita ang umuugo ngayon online matapos kumalat ang mga pahayag na umano'y may sekretong dokumento na inilalabas si Senadora Amy Marcos laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o PBBM. Ayon sa mga viral posts, sinasabing may mga impormasyong ibinunyag na magdudulot umano ng matinding isyu sa administrasyon. Gayunpaman sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa tanggapan ni Senadora Amy Marcos o mula sa Malacanang Palace hinggil sa nasabing aligasyon. Nananatiling hindi malinaw ang pinagmulan ng naturang dokumento at wala pang beripikadong ebidensya na sumusuporta sa mga kumakalat na paratang. Ang sa mga political analyst, karaniwan ng nagiging target ng maling impormasyon ng mga kilalang personalidad, lalo na kung may kinalaman sa mataas na posisyon sa gobyerno. Binibigyang diin din nila ang kahalagaan ng fact-checking at pagkuha ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources bago ito paniwalaan o ipakalat. Sa ngayon, pinapayuhan ng publiko na maging mapanuri at huwag agad magpadala sa mga sensational na balita sa social media. Patuloy naming susubaybayan ang isyong ito at ihahatid ang mga opisyal at kumpirmadong detalye sa sandaling ito ay maging available. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Update na medyo mahabang pasensya. Balagbag muna tayo. ZRH. Ano ba yan? Morning, Yusek. Ma'am, sinabi po ni Pangulong Marcos kanina na sa Ilocos Norte siya mag-Holy Week. Pwede po bang humingi ng karagdagang detalye? May nabanggit ba siya kung anong mga activity niya doon, anong gagawin niya, or Maglululok magbabakasyon nga. lang siya? Diba? Sa Pangulo po, hindi po uso ang salitang pagbabakasyon. Teka. So sabi nga po niya, Ito talagang babae na to, manluloko to eh. Mamaya, balikan natin siya yan. po ay mag-spend ng Langya kanyang ka. Holy Week sa Ilocos Norte Langya ka. kasama ang kanyang pamilya. Walang pagbabakasyon dahil patuloy po ang ating Pangulo sa pagmomonitor at pagbibigay ng utos sa mga kailangan na gawin ng ating mga ahensya sa gobyerno. Kailan po sila pupunta? Hindi po na ibigay sa atin kung anong oras at anong araw, pero binanggit po niya na doon po ang pagbibigay ng oras doon po sa Ilocos Norte. Teka lang Sunod po yung tanong, Samuel Medanilla, Mrs. Mirror. Langya ka, Auntie Claire, binubudol mo na naman kami Good morning. Walang iya mo, Senator Sherwin Gatchalian called on the Executive Department to conduct high-level Yan ang problema. Hindi nagbabakasyon pero nagbubudel fight sila, palakpakan mga kababayan. Diba, sabihin mo kay Auntie Claire, hindi ko lang bago to, luma to. Kung luma to, walang problema. Pero payat si Marcos Jr. dito, sa tingin ko, bago to ha. Hindi ko, galing to sa MP, galing to kay Sir Ibio Galbot, ayan Pangulong Marcos, nasa Ilocos Norte, man sa Semana Santa, tutok pa rin umano sa sitwasyon ng bansa. Palakpakan. Multitasking habang naglululo tutok sa problema ng bansa. Di ba? Sir Ibi, multitasker, kayang-kaya niyang pagsabay-sabay niyan. Pagbubudel fight niya, pagsinghut niya, pagtutok sa mga problema ng buong bansa. Di ba? Palakpakan natin. Tindi ng trip nitong presidente na to. Yan. discussions with Iran to ensure safe passage of Philippine-bound vessels through Strait of Hormuz. Does the President Balik consider natin yung megabit. Kahapon po ay nagkaroon din po Kala mo mawawala na yung megabit na dyan. Ay, hindi pala kabit. Haliparot. Tanggalin natin yung megabit kasi baka hindi naman kabitan yun. Sino ba nakikikabit? Yung 50 o yung 30? Basta pareha silang spokesperson na mahilig makipagbembakan. Ay, naka. Yan ang problema. Anak ng toko. Ibang adrenaline na trip nila. Ibang adrenaline na yan eh. Diba? Ano yun eh? Kanya-kanyang adrenaline. Yung iba sa sugal. Kasi Marcos Jr. sa polburon na adrenaline yan eh. Yung iba naman sa sa mga pagmumotor, pagbabike, di ba? Ito.
Mga adrenaline na to, saka mo. Lang yan. Diba? 50 ka tapos kakabit. Makikikalantari ka sa terantahe. Pambihira. Hindi. Po ng meeting ang uplift at yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, Yo! makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Yan. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. May na-mention po kaya, ma'am, kung may mga ships na nakaschedule na papuntang Pilipinas na dadaan sa Strait of Hormuz? Wala pa po nabanggit sa atin si Secretary. Ako. Kung ako nandyan, tatanungin ko kaagad. Yusek, dahil ang dating parang tagapagsalita ho kayo ng Malacanang, spokesperson din naman ho kayo. Kilala nyo ho ba yung 50 na spokesperson na nakikipagbembangan doon sa Terentahe? Yun lang tanong ko dyan. Tapos tatayo na ako, alis na ako. Walang maraming cheche bureche, di ba? Yusek, siguro marami ka namang kilalang spokesperson na Terentahe. Sino ba yung 50 na spokesperson na mahilig makipagbembangan sa mga Terentahe? Yeah. On another topic, ma'am, may estimate na po ba kung magkano na yung nagagastos na Marcos administration for its Middle East crisis response? Sa ngayon po ay hinihingi po natin lahat ng ulat ng mga ahensya. Yeah. Most probably by next week, maibibigay po namin sa inyo. Yan. Last na lang, Gusto ko ma'am. yan. May schedule na po kaya kung kailan yung next uplift na committee meeting kung sakali? Ibibigay ko po sa inyo yung update. Nagkaroon lang po ng meeting kahapon. Thank you po. Very nice. Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, ma'am. Ma'am, in this time of reflection, ano po ang message niyo sa inyo as of detractors muna ni Pangulong Marcos and then sa mga bashers niyo, namely Harry Roque and Vice President Sara Wow. Inamin mo, basher sila. So, ibig sabihin, pag basher, wala Ito talagang tribune na to. Nagpunta lang ng Amerika. Talagang tutang-tuta na siya ni Auntie Claire. Hoy! Kalbo! Hindi forever yan si Antik dyan. Nakakanta ko, markado sa akin yan. Yung mga coops na magtanong dyan sa Malacanang Press Cartel. Markada rin ho sa atin yan. Yung mga kaibigan ni Auntie Claire dyan. Walang nga kayo ha. abang maibibigay na matinong kasagutan o matinong opinion. Sa atin lang, sa ngayon, sa panahon ngayon, ay iwasan po natin sana ang pamumulitika. Kung wala po sila masasabing maganda at kundi paninira lamang, tumigil muna sila or tumigil na sila permanently. At makipagtulungan na lamang po sa administrasyon para sa ika-aangat ng ating bansa at ika-aangat din po ng bawat Pilipino. Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pang sariling interes. Para po magiba, masira ang gobyerno. Hindi po yan na napapanahon sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. Follow up lang, ma'am. Ipagdadasal mo ba sila? Si Kalbo Lahat talaga. po. Si Kalbo talaga. Si Kalbo talaga, mga tanong out of this world. Parang bumbunan niya. Ako alam mo, Brad, hirap kasi yung mga nagbabanal-banalan eh. Tayo kasi di tayo gano'n. Di tayo nagbabanal-banalan. Di ba? Hirap yung ganyan. Yung tipong pagka Semana Santa, doon ka lang nagdarasal. Ang hirap ng ganyan. Anak ng tawa, kung tipo magsisimana Santa, di ba kayo magsisidasalan? Kailangan, wala naman hong masama. Di ba? Kung Semana Santa, siyasatin mo sarili mo, alalahanin mo yung mga dahilan kung bakit natin ginugunita yung mga araw na to, di ba? Yun eh. Pero para yung paggunita sa araw na kung saan ipinakita ng Panginoong Diyos ang talagang napakatinding pagmamahal sa siyang sinukob. Ikakabit natin sa politika, napakaano naman huwata nun. Ika nga hindi ko lang alam pero ako hindi ko trip yung ganun. Stick tayo sa politika, Brad. Balagbagan tayo dito. Semana Santa, hindi Semana Santa. Focus tayo sa issue. Anong issue? Inutil ang gobyerno tapos ang usapan. Diba?
Wag natin idaan doon sa mga paawa, ipig na ipagdarasal yung huba sira. Anak ng tawa. Walang problema, ipagdasal mo sila. Pero hindi lang pagkasimahan sa Indian. Lahat ng makakasalanan, lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal. Sunod po ng tanong. Pagdasal mo din ha, yung amo mo, na di umano tumanggap din na maleta kay saldi ko. Pagsidasal mo, yung diniliberan ng maleta sa Ilocos Norte. Okay? Ipagdasal mo din yung pamilya ng mga kababayan nating namatayan dahil sa baha, sa pagnanakaw na mga kaibigan ng amo mo sa House of Representatives. Okay? Pagdasal mo din yun. Naku, daming yung dapat ipagdasal. Si VP Sara, hindi. Pagdasal. Marami kami nagdadasal para sa kanya. Mahirap na baka... Sino bang inaano nyo? Sino bang dinadasalan nyo? Sa ngalan ng maleta? Envelope? Sa damukal na pera? Ganon? Iba yun. Ang unang tanong kasi, kanino kayo nagdadasal? Sino ba Diyos nyo? No? Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Oh. Ma'am, in relation to criticisms, may we just get a palace reaction on Senator Amy seeking forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the president. May I read a portion of her statement? She said, "Hindi ko nabantayan kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Amy Marcos. Ito naman ay para para malaman din ng taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo, hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown, lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni Numan. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. Anak ng tawa, asawa mo si Kokak, magiging unfaithful ka. Anak ng tawa, baka pagkalinutuan ka na ng almusal nun, huling almusal mo na yun. Yeah, si Marcos Jr., siya yung embodiment ng isang asawa na walang ginawa kung hindi tumango sa asawang babae. Diba? Siya talaga yun. Siya yung perfect na halimbawa ng isang asawang takusa. Pagka sinabi ni Lisa, magpulburon na tayo, anak ng tawa, kahit may tama pa si Marcos Jr., umuoo yan. Ibig sabihin pulburon yung Goldilocks, di ba? Pulburon Kahit na gaganon-ganon yan Pagka kahit na mataas pa sugar level niyan, pagka nagyayaan niya, sabi niya, "Sweetheart, naka-ready na yung pulburon sa mesa. Nakalinya na doon. Tirahin na natin." Yang mama na yan nakasalamin na yan sa taas. Di yan umaayaw. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang hirap nito, banat ka ng kabanat kay VP Sara. Ang nagtatanong sa'yo, si Senator Amy Marcos, ang paparinggan mo si VP Sara, parang nang siraulo, no? Parang, tanong kay Amy, ang babanatan niya si VP. Wala na talaga, ante, gano'n na lang tayo dito. Ang paghingi ng patawad, Yan. yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko. Oh. Ma'am, nakausap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kanyang kapatid. Ma'am, sorry, last na. Still Hindi on siya Senator naninira. Amy. Meron lang po siyang panawagan na Na ano lang, hindi siya naninira, nagnanakaw lang.
Okay lang yun eh. Okay lang paminsan. Sabi mo kay Marcos Jr., paminsan-minsan manira siya ng kapatid basta huwag siya magnakaw. Walang problema yun. Siraan mo, kapatid mo si Amy Marcos, siraan mo ng konti. Walang problema, basta huwag ka lang magnakaw, sabi mo. Huwag lang siya makumuha ng maleta. Huwag na siya tumanggap ng maleta. Okay na, magbanatan sila magkapatid, walang problema. Pero yung away nila magkapatid, huwag kami idamay. Anak ng tawa, masama loob niya sa kapatid niya, anak ng tawa, magpa-deliver ako ng 3 maleta. Ganon. Yan. Na isuspend yung government contributions ng SSS, GSIS, Pag-ibig Fund, and PhilHealth. Kino-consider po ba ito ng Presidente? Hintayin na lamang po natin kung meron pong i-anunsyo ang Pangulo patungkol po Nako, dyan. tayo na lang Thank natin. you, ma'am. Sunod po na tanong, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Alvin. Yusek, good morning po. Alvin. Yusek, recent Pulse Asia survey said that yung paglaban sa katiwalian, yung pangunahing dahilan, kaya nagtitiwala ang mga Pilipino sa Pangulo. Ano pong reaksyon dito ng Palasyo? Yan naman po talaga ang nais ng Pangulo na maipakita sa taong bayan na ang administrasyon ngayon ay lumalaban sa korupsyon. Ang administrasyon na ito ang siyang magpapaimbestiga sa mga abuso sa gobyerno. At yan po ang gusto manatili ng Pangulo sa isipan ng taong bayan. At yan po ang ayaw niya na mapatid. Gusto niya sana ay magtuloy-tuloy ito kahit hindi na po siya ang Pangulo. Speaking of tuloy-tuloy, Yusek, may mga nagsasabi na parang nalilimutan na daw ng administrasyon yung pag-imbestiga o pagtutok doon sa flood control anomaly. Ano pong masasabi natin dito, Yusek? Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Ang Ombudsman ay nagsasabi rin po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Wala pong natutulog pagdating po sa pag-iimbestiga, sa flood. Akala ko, walang natutulog pagka nakabatak. Akala ko, Auntie Claire, no, nakuha mo ako doon. Kasi yung mga bumabatak di natutulog. Pag-iimbestiga pala. Sorry. Dali na naman ni Ante. Control projects. Ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno. Hindi po tumitigil ang Pangulo para mapanagot ang dapat na mapanagot. Sige, habol ko na lang. In connection with the Lenten season break, meron naman declaration ng Palasyo para sa pasok sa mga government bukas or even private o mga nasa gobyerno lang, Yusek? Meron po. Ilalabas po mamaya ang memo. Ano po kaya yan, Yusek? Maganda ang aking ngiti. So, ibibigay ko po sa inyo mamaya. Yusek, isa na lang, habol lang tungkol doon sa Iran. Gaano po kaganda ang relasyon ng Pilipinas saka ng Iran? Hindi. Sa aking pagkakaalam, Hindi maganda. Tingnan natin kung paano pipihitin ni... sinabi po naman ni Secretary Tez Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Hindi, sinungaling. Salamat po, Yusek. Salamat po. Kasama ang Pilipinas doon sa mga bansa na kung saan hindi pinagkakatiwalaan ng bansang Iran. Dahil nga isa tayo sa mga aso ng mga Amerikano dito sa Southeast Asia. Dito nakadeploy ang kanilang mga kagamitan sa bahagi ng mundo na to, sa Pilipinas. Hindi sa Indonesia, hindi sa Thailand, sa Pilipinas ho. Diba? Yan ang malaking kasinungalingan dyan. Kasama ho sa binabantayan ng bansang Iran, China, Russia, ang Pilipinas pagdating isa sa mga kinukonsidera nila pagka nagdidesisyon sila sa bahagi ng mundo na to, dito sa Southeast Asia, especially pagka meron sigalot dito sa region na to, isa sa mga kinukonsidera nila o tinitingnan nila yung kung ano ang estado ng Pilipinas sa Amerika. Kung gaano nakaraming mga armas, kagamitang pangdigma ang dineploy na ng Amerika sa bansang Pilipinas. Kaya pagka sinabi ni Auntie Claire na wala tayong problema sa Iran, kalokohan. Huwag ho kayo maniwala. Panibagong pambubudol na naman. Maricel Halili, TV5.
Good morning, Yusek. Yusek, peso has reached another record low. What does it mean for the country? Hindi po natin nais na ganito. Hindi po ninais ng Pangulo na magkaroon ng gulo sa Middle East. Ito po ay talagang nagiging epekto at ang paghina po ng peso kontra dolyar ay bunsod na rin po ng geopolitical tension na nangyayari po sa Middle East. So, talaga pong ito ang maaaring kahihinatnan hanggat hindi po napipigil ang tensyon o ang sigalot sa Middle East. Pero how concerning is this, Yusek? Considering na I think this is the 7th time na bumaba siya ng husto within the month. Yes, dahil nga po sa nangyayaring sigalot sa Middle East at ang alam po natin ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon na ito upang maibsan po ang impact ng epekto nitong sigalot sa Middle East. At gagawin po ang lahat para po maayos ang lahat na nangyayari, pati po ang pagtulong sa ating mga kababayan. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusa. Good morning. DTI said no price increase is expected until April 16, but after that period, is it safe to say na we're expecting price increase for basic commodities by then? Nakausap po natin kahapon si Secretary Chris Roque at nag-report po siya sa Pangulo sa Uplift at sinabi po niya na meron nga po tayong listahan dito ng mga produkto. Ibibigay ko po sa inyo, hindi ko po alam kung kayo may kopya na, pero ibibigay ko po sa inyo ang kopya na ito kung saan po nangako po ang mga manufacturers na hindi nga po magkakaroon ng price increase hanggang April 16, 2026. Pero nangako rin po sa Secretary Chris Roque na weekly ay magmamonitor po sila at sa aking pagkakaalam, balak po niyang makipag-meeting muli ngayon sa mga manufacturers para po hindi tumaas ang presyo. Pero sabi nga natin, may mga pagkakataon po talaga na hindi natin kakayanin pigilan dahil sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po para po hindi maging mahirap na pasanin ito sa ating mga kababayan. Assuming magtaas po talaga ng presyo after April 16, bukod po sa pakikipag-meeting ng DTI, ano po yung contingency measures ng gobyerno? Okay, sa ngayon po, ayaw na po natin sabihin na magtataas sila. So doon muna po tayo sa walang price increase at after a week, saka po natin tanungin ang DTI para po sa mas detalyadong programa para dito. Ivan Maylina, GMA7. Ayos. You said good morning. The Independent Commission for Infrastructure is set to cease operations today, March 31. I refer to Section 10 or the sunset clause of EO 94 that created the ICI, and I quote, "The ICI shall be rendered functus officio upon the accomplishment of the purposes for which it was created, or unless sooner dissolved by the President." Ang tanong ko po, ma'am, ano ba ang naging basihan ng pag-dissolve sa ICI? Is it because the President thinks the ICI has fully accomplished its mission, or has the President officially dissolved the ICI? Okay. Sabi nga natin at nabanggit mo ang Section 10, ang sunset clause, kung saan binanggit ang functus officio in Latin. Ibig sabihin, sila naman po ay nag-report at mismong si Justice Reyes ang nagsabi na na-accomplish na nila ang kanilang trabaho. At yun po ang magiging basihan at kung sila man ay matatapos ngayon, yan po ang magiging basihan dahil yan po ang isinasaad sa Executive Order 94. Yusek, may update na ba sa naging pag-aaral ng Malacanang sa report ng ICI? I remember in a previous briefing you told us that it's taking a bit, it's taking some time dahil mahaba-haba po yung report. Basa na ho ba ito ng Pangulo at anong naging takeaways niya? And is there any new directive to the Ombudsman or maybe the DOJ? Hinayaan niya po ang ICI na mag-decide kung ito po ay tatapusin ang kanilang trabaho base sa kanilang accomplishments. At nung nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report,